Ladies and gentlemen, His Excellency Benigno S. Aquino III, President, Republic of the Philippines. Vice President Jejo Marbinay, Secretary Paquito Cho, and the members of the Cabinet present, Mayor Tony Calixto, Congresswoman Amy Calixto Rubiano, General Katapang, Police Director General Purisima, our Major Service Commanders, Lieutenant General Jeffrey Delgado, Lieutenant General Hernando Iriberi, and Vice Admiral Jesus Melian, General Manager Sayong Eldorado, Federal Works and Government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, muli magandang umaga po sa inyo lahat. Lilipat po tayo ngayon patungong Beijing, China upang dumalo sa APEC Economic Leaders Meeting. Sa yugtong ito ng positibong transformasyong tinatamasa ng bansa, talaga naman pong sinusulit natin ang pagkakataong makinahok sa ganitong mga pagtitipon. Ang layo natin, lalong maging maugong sa mundo, magagandang balita mula sa Pilipinas at umangat pa ang kanilang kumpiyansa sa ating pong ekonomiya. Makikipagdialogo po tayo dito sa mga pinuno ng 21 bansa, hindi lamang sa ating reyon, kundi maging sa makabalikat natin sa iba't ibang panig ng daigdig. Ilan lang po sa mga paksang pag-uusapan dito ang epektibong paghahanda at pagtugon sa mga kalamidad, ang pagpapaunlad ng ating small, medium, and micro enterprises at ang pagsusulong ng mabuting pamamahala. Gayun din, bilang chair at host ng APEC sa susunod na taon, ipapamalas natin ang kandaang magsilbing lunsaran ng pag-arangkada ng ating mga ekonomiya tungo sa malawakan at pangmatagalang kaunlaran. Makikipagpulong din po tayo sa mga kumpanya at negosante ng mga bansang kalahok sa APEC. Personal natin ipapaabot at nilalatag sa kanila ang mga bubukas pang pagkakataon sa ating bansa. Isa-isa nating silang hikayatin na palaguin ang kanilang puhunan sa pagtatayo o pagpapaunlad ng kanilang negosyo dito po sa atin. Sa ganito nga pong paraan, mapapanatili at lalo pa natin mapapasigla ang tinatamasang kaunlaran ng ating mga ekonomiya na siya namang nagbubunsod ng mas maraming pagkakataon sa ating mga kababayan. Matapos ang APEC, didiretso naman po tayo sa Naypyidaw sa Myanmar upang dumalo sa ASEAN Summit. Dito, makakapulong natin ang mga bansang Hapon, India, China, Korea, Australia, Estados Unidos, Russia, New Zealand at maging ang United Nations. Kukunin po natin ang pagkakataong makausap ang kanilang mga pinuno upang palakasin pa ang ugnayan ng ating mga bansa. Ilalatag din natin sa kanila ang ating saloobin ukol sa mga hamon at isyong kinakaharap natin ngayon, pati na ang mga kaukulang hakbang upang mapanatili ang kaayusan sa ating reyon. Kabilang sa mga tatalakayin dito ang pagpapalakas ng ating kalakalan, ang pangangalaga sa ating migrant workers at pagsugpo sa trafficking in persons, ang pakikiangkop sa epekto ng pagbabago sa klima, gayon din ang maigting na paghahanda upang maagapan natin ang pagkalat ng sakit tulad ng Ebola virus disease. Taos puso rin po tayo magpapasalamat sa kanilang pagtulong na humarap ang ating bayan sa patong-patong na sakuna noong nakaraang taon. Ipapaabot din natin sa kanila ang kahandaan natin magbukas palad at makipagtulungan sa oras na sila naman ang mangailangan. Mabilis lang po ang biyahe natin ito at talaga pong siksik na naman ang ating mga schedule sa patungo sa China at Myanmar. Ngayon pa man, sisiguruhin natin magiging hitik ang positibong bunga ng ating pagdayo para sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Gaya na lagi, doble kayod tayo makikipag-ugnayan sa ibang mga bansa upang mas mapabuti at mas mapabilis ang paghahatid natin ng benepisyo sa ating mga mamamayan. Makakaasa kayong habang hinaharap natin ang makasalukuyan nating problema, walang pagod din natin pinaghahandaan ang ating kinabukasan. Malinaw ang mensahe natin sa mundo.
Napakalayo na ng narating ng Pilipinas, buhat ang tahakin natin ang tuwid na landas at tunay pong malayo pa ang kaya natin marating sa patuloy nating pagbubuklod at pagkakaisa. Muli, magandang araw po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sir, excuse sir. Excuse sir. Excuse sir. Sir. Una ko aeroplano sir. Grabe,